tindi mo, Pulong. Supreme Court na ang sumusopla sa'yo. Hindi lang si Bastian napahiya, pa din si Pulong. Grabe ka, Pulong. Supreme Court na ako habang atensyon ng Supreme Court. Ang tindi mo, boy. Anyway, pag-uusapan natin yan ngayon, mga kotsero. Nasopla siya ng Supreme Court. Itong si Pulong eh. Oo, dahil dyan sa mga kabalbalan niya na mandatory drug test na yan. Nasopla, guys. Oo. Pero bago natin pag-usapan yan, as usual, tayo muna yung magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede tayo magpadala ng mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo pa ang account details nyo, at pwede tayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, eto na nga. Kung nakakalimutan nyo na ho, mga kochero, let me remind all of yous. Let me remind yous na si Pulong Duterte ay merong isinulat na bill na punong-puno ng katangahan. Oo. Isinulat niya to eh. Pulong, kasalanan mo to. Ito kasi sabi niya. Sabi niya, ayan. Paolo Duterte wants routine drug tests from president and elected officials. Ako personally, mga kochero, wala problema sa akin yan. Okay yan, sa totoo lang. Kaso nga lang, ang problema kasi dito ni Pulong, parang sinetap niya yung sarili niya para mag-fail. Sinetap niya yung sarili niya para mabatikos at magmukhang eng-eng. Bakit, mga kochero? Ito kasi sinabi niya. So, yung lahat daw ng screening test will be done through urine and hair follicle tests, etc. So, from the president, pababa. Okay? Ngayon, mga kochero, merong merong penalties. Oo. Ang penalties dyan sa kanyang bill, number 1, ay, ikaw ay matatanggal or masususpend sa iyong opisina according po dun sa bill. Oo. Pangalawa, ay nagre-require ito ng pati sa eleksyon. Oo, sabi, exemptions or favors in the mandatory, okay, blah, blah, blah. Okay. Sana yun, teka. Kailangan pati sa elections eh. Sana yun. Mandatory every 6 months. Pati yung mga tatakbong ito. The bill also states that electoral candidates are not precluded from undergoing voluntary hair follicle drug test within 90 days before election day. Ibig sabihin, panahon ng kampanya. Okay, 90 days. Kasi nag-start po ang kampanya, mga kochero, usually ang kick-off niyan ay February. So, February, March, April. 90 days eh. Actually, kulang ka pa ng ilang araw. So, mga last week ng June. So, may June pa ng konti. And then, January pala, hindi pala June. January, and then February, March, April. Oo. Para mabuo mo yung 90 days. Ngayon, mga kochero, nagsalita po ang Supreme Court. Sinopla itong kabobohan ni Pulong. Bakit? Ito kasi, naglabas ng statement ang ating Supreme Court. Ito po yung balita. Korte Suprema na labag sa saligang batas ang issue ng mandatory drug testing para sa mga kakandidato sa halalan. Yan. Ayon kay SC spokesperson Attorney Camille Tieng, ito ay nakasaad sa desisyon ng korte sa isang kaso noong 2008. Hindi kasi nakasaad sa saligang batas ang nasabing requirement para makatakbo sa eleksyon. Pero pinahihintulutan naman ang pagsasagawa ng random drug testing sa mga opisyal ng gobyerno. The provisions requiring the mandatory drug testing of candidates, that's unconstitutional because it expanded the requirements of the Constitution. Candidates under the Constitution. But it upheld the random drug testing of private and public officials.
Hanggang random ka lang. Una na ang sinabi ni Commission on Elections, so COMELEC Chairman George Erwin Garcia, na bagamat maganda ang panukalang drug test para sa mga kakandidato, may issue ito pagdating sa constitutionality. Ayun na nga. So, yung sinabi ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, mga kotsero, sinuplement o kinatigan ng Korte Suprema. Tama naman kasi ang Korte Suprema doon, mga kotsero. Siyempre, expertise nila yan. Expertise nila yan, guys. Oo. So, magiging tama talaga sila. Wala walang mangyayari. Bakit, mga kotsero? Kasi nga, you have the issue of constitutionality. Oo. Kasi, for example, ito. Let's say, pinakita ho dito na kapag ikaw ay nag-test positive, ikaw ay masususpend o mateterminate from office. According to the bill. Paano pag presidente? Paano pag vice-presidente? Paano kapag commissioner ng Constitutional Commission? Paano kapag Chief Justice? Paano kapag Ombudsman? May constitutional provisions ka. Ayan, no? Article 11, Accountability of Public Officers, nakasulat. The President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and Ombudsman may be removed from office on impeachment. Impeachment lang. And conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Impeachment lang. Or criminal conviction. Or culpable violation of the Constitution. Yan. Actually, it's really impeachment. Yun lang. So dito pa lang, sa provision na to, na yung suspended or terminated from office according to this bill, that is already violative of the provisions of the Constitution. Sabog-sabog kasi mag-isip to si Pulong. Sabog-sabog kasi to mag-isip si Pulong. Ba't naman kasi ganun? All other public officers and employees may be removed from office as provided by law but not by impeachment. So yung ibang public officers like LGU, mga mayors, mga government employees, mga congressmen, etc., etc., iba ang pagtanggal sa kanila sa office. Iba. Oo. According to law. As provided by law. So, meron hong batas na nag-aano dyan, na sumasaklaw dyan. Oo. If I'm not mistaken, that is the Code of Ethics or Code of Conduct. Promulgated, as disseminated by the Civil Service Commission. Sa ano naman, at least for other public officers or government employees. For House of Representatives naman, mga kotsero, iba naman ang kanilang sistema. Sila lamang ang pwede magtanggal sa kanilang mga sarili. Bawat isa. So, halimbawa, sa kanilang mga, kapag nag-file ka ng ethics case, yan. Yung mga members ng ethics case na yon, ang mga miyembro ng Kongreso mismo, ang pwedeng magtanggal sa'yo, pwede kang i-expel. Parang yun nangyari kay Tebes. Oo. So, yun yung sinasabi sa ating Constitution. Wala nang iba. That's it. Oo. Wala nang iba. Wala nang iba. So, dito pa lang, mga kotsero, may violation na agad ng Constitution. Much more, mga kotsero, sa elections. Etong kasunod, yung voluntary hair follicle blah blah. Bakit? Kasi, mga kotsero, meron po tayong constitutional provision sa requirements ng mga taong qualified to be elected. For example, Article 6 sa Legislative Department,
Kapag ikaw ay maghahalalang senador, ano ang kailangan niyang mga katangian? Ang dapat po ang kanyang requirements ay natural born citizen of the Philippines. Hindi nga citizen lang eh. Natural born, ibig sabihin ipinanganak siya sa Pilipinas through Filipino parents. And on the day of the election, at least 35 years of age, able to read and write, registered voter, resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. May nakita po ba kayo diyang random drug test? Wala. Sa senador yan. Punta naman tayo sa congressman. No person shall be a member of the House of Representatives unless he is a natural born citizen of the Philippines and on the day of the election is at least 25 years of age, able to read and write, and except in part of his representatives, a registered voter in the district in which he shall be elected, and a resident thereof for a period of not less than 1 year, immediately preceding the day of the election. May nakita po ba kayong drug test dyan? Wala. Yung po yung sinasabi ng Supreme Court. Yung pagpa-file po ni Pulong Duterte ng mandatory drug testing ay labag sa Constitution. Dahil wala po yun sa Constitution, dinadagdagan mo ang provision ng Constitution. Para madagdagan mo yan, kailangan mo ng charter change. Paano naman sa pagka-presidente? Punta tayo sa presidente. Wait lang. Presidente, medyo mahaba lang kasi itong sa Article 6. Ayan. Executive Department. Ano ang requirements para makapaghalal ng isang presidente? Natural born citizens, a registered voter, able to read and write, at least 40 years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. May nakikita po ba kayong drug test? Wala. Sa Vice President, same qualifications and the term of office shall be elected with and in the same manner as the President. He may be removed from the office in the same manner as the President, meaning impeachment. May nakita ho ba kayo na drug test? Wala. Hindi ho pwede yung mandatory drug test na pinagsasasabi ni Pulong. Kaya nga naglabas din ng balita ang Supreme Court na walang mandatory drug test for judges and judiciary employees. Bakit? Kasi si Harry Roque ay nagkalat ng fake news. Nagkalat ng fake news. Tingnan nyo, binago-bago niya to. Itong kanyang post na ito. Diba kung titignan nyo, look, Supreme Court now provides for random, nilakihan pa niya, random drug test for judges. Dapat all, including PBBM, BP Sara, and all members of Congress. Alam mo, Attorney Harry Roque, unang-una, bago ko puntahan yung pagbabago kung paano mo binago-bago tong statement mo na to para maalarma ang Supreme Court at maglabas ng statement tungkol sa fake news na ikinalat nyo. Unang-una, the Supreme Court cannot mandate anything for the executive and the legislative. Bakit? Kasi may tinatawag po tayong separation of powers. So, hindi po pwedeng sabihin ng ating Supreme Court kay PBBM at kay BP Sara, huy, mag-random drug test kayo. Hindi. Hindi rin yung pwedeng sabihin ng Supreme Court sa ating Kongreso. Alam niyo naman po yan, attorney, kasi nagtuturo po kayo ng constitutional law. So I'm sure alam yan ni Attorney Harry Roque. Pero syempre, bumabangka siya sa pagka-ignorante ng mga Pilipino sa aspeto ng iba't ibang batas ng Pilipinas. Para maisulong niya yung kanyang propaganda. Pangalawa, tingnan natin kung ilang beses to inedit. Alam niyo kung bakit to inedit? Alam niyo kung bakit? Kasi nasopla siya ng Supreme Court. Tingnan niyo Okay. Ito yung unang-una niyang post. Look, Supreme Court now requires annual drug test for judges. Requires, ibig sabihin, mandatory. Di ba? Yun yung unang-una niyang post. August 14. Ito pala. August 14, 6:11 p.m. Ito yung unang-una niyang post. Siya yung nagkalat. Na mandatory na raw ang drug test para sa judges. Kaya ngayon, napalabas ng statement ang Supreme Court. Sabi, hindi, walang mandatory drug test for judges. Wala. Fake news. Oo, naglabas ng statement
ang ating Supreme Court. Nakakahiya, di ba? Para kay Attorney Harry Roque, bugado pa naman. Sabi. In a statement, the SC Public Information Office addressed a post circulating online claiming that the OCA or OCA issued circular number 246/2024 mandating all judges and officers and employees to undergo mandatory tests. In response, the court spokesperson said all judges and court personnel of the first and second level courts to undergo a basic annual physical examination on or before October 15 but did not require a mandatory drug test. Oy, na-make nyo si pangalan to? Si Attorney Harry Roque. Oo. Hindi pa niya binago yan, no? Oh, di ba? Hindi niya binago yan. Oh, kailan lang niya binago yan? Ayun, requires annual drug test, oh. Oh, ngayon, binago niya yan, mga kotsero, kahapon ng umaga. Nung naglabas na ng statement ang Supreme Court na fake news yung kumakalat na balita. O di yun, nasopla siya. Biglang annual random drug test. O di ba? Noong una, wala naman yung random na yan. Di ba? Nakakaya si Attorney Harry Roque, bugado pa naman, no? Oo. Bilang isang nag-a-aspire maging abogado, sana yung mga halimbawang tinitingala natin, hindi katulad ni Attorney Harry Roque. No? Kaya ganun. Kaya ang depensa ngayon, actually, sopla nga rin to si pulong ni Migs Nograles eh. Ano, in fairness, etong si Attorney Migs, hindi pa nakaka-recover sa kanya si pulong. Sa lahat ng birada ni Attorney Migs kay Pulong, wala, hindi nakakabalik sa kanya. Walang back to you si Pulong. Sabi, idepensa ha, wag ipasa sa iba. Kasi apparently si Pulong daw laging absent sa Kongreso. Sabi niya, if you author this bill, you really have to show up, defend it, and explain why you want to pass it. First to the committee members and then in plenary for the majority of the House members to support. So, kailangan talagang pumunta doon at idepensa ang bill to the best way the legislator can. You have to be able to attend the committee hearing and not pass it to someone else. So, if this is his bill, we respect it. It will go through the process. Sana lang the intent is good. Oo. Meron pa siya sinabi, ito, sabi ni Kong Migs. So, ayun. Sana po madepensa niya at magpakita po siya dito sa Kongreso. Absentee pala. Di ba? Davao City, you deserve a better leader. You deserve better congressmen. You deserve better mayors. You deserve a better leader there in Davao City. Imagine yung congressman nyo hindi sinisipot ang mga hearing sa Kongreso. Hindi nagtatrabaho. Tagatanggap lang ng budget. Kaya gano'n. Pero alam nyo mga kotsero, nakakatawa yung timing ba? Yung timing nito. Alam nyo kung bakit? Kasi may kaso siya ngayon eh. July 31. Kinasuhan ni Trillanes itong si Pulong ng drug smuggling. Kinasuhan niya ng drug smuggling, guys. Oo, parang drug lord. Oo, kinasuhan siya nitong July 31, 2024. So parang merong anggulo tayo ngayon makikita dito na parang ano ba to? Distraction lang ba to? Oo. Or diversionary tactic? Oo. Parang ganun na yung lumalabas eh. Kasi nga, nakasuhan siya ng drug smuggling. We don't know. But the fact of the matter is, mga kotsero, durog si Pulong. Durog si Pulong, guys. Dinurog ng Supreme Court, dinurog ni Attorney Migs Nograles, tapos ngayon, dinudurog pa ni Trillanes. Parang wala pang magandang bawi. Parang hindi pa nakakabawi ng solid ang mga Duterte. Wala. Olats.
Anyway, hanggang dito na po tayo sa ating video for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating Coach Dad YouTube channel. And may-follow po tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream. God bless all of you. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?